Hello mga manay and welcome sa ating kusina at dahil marami ang nag-crave at nagtanong paano ko daw ginawa or binake yung aking pandesal na aking pinost. So eto nga, ituturo ko sa inyo ang ating cheese pandesal. Isang masarap malambot na pandesal na talaga namang hindi mo pagsasawaan. Napakasimple lang ng mga sangkap nito kaya naman tara na atin ang umpisahan. So, narito yung ating mga kailangan sangkap. Naka-ready na yan. Siyempre, ang unang-unang kailangan natin, meron tayo ditong 500 grams na all-purpose flour. Pwede kayong gumamit ng first class na harina. Then, maglalagay tayo ng 1 and 1/2 teaspoon ng asin kasi gusto ko yung talagang maalat kasi nga ang pandesal talaga na the original is maalat-alat. Then, 1 tablespoon ng instant yeast. Meron din tayong half cup ng milk powder. Any brand ng milk powder ay pwede. So, nasa inyo kung anong milk powder ang gusto nyo gamitin. Then, meron tayong small size ng 1 pirasong itlog para malambot po yung ating pandesal. At gagamit tayo rito ng half cup ng white sugar. So, pwede rin kayong gumamit ng wash sugar. So, nasa inyo kung anong gusto ninyong gamitin. Then, meron tayo rito 220 ml ng tubig. Tapos, maglalagay din tayo ng 1 tablespoon ng French vanilla mula sa Bakersfield. Napakabango ng aroma nito. Then, meron din tayong 3 tablespoon ng BOB o butter oil blend ng Bakersfield. Ito po ay napakasarap sa tinapay, mga manay. Naka-ready na rin yung ating slice na cheese. So, nasa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong cut. Kung gusto nyong lakihan pa dyan. At ito naman yung ating breadcrumbs. So, hindi ito mawawala para sa ating pandesal. So, set aside na muna natin at tayo ay mag-ready na. Bali dito, tayo po ay gagamit ng stand mixer. Pwede rin naman yung heavy duty na hand mixer. So, pagsasama-samahin lang natin yung harina, yung ating milk powder, then itong ating instant yeast. So, nasa inyo kung gusto nyo yung active yeast ang gamitin nyo. Then, itong ating asin. So, kung may magtatanong naman ay, pwede ba yung evaporated milk na lang o fresh milk na lang yung gamitin? Pwede naman po, palitan nyo po yung ating tubig. Pero kailangan 50-50. Sabihin, 50% ng tubig, 50% ng evaporated milk o fresh milk. So, pagkatapos kong mahalo, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng butas sa gitna. Kasi dahil gagamit tayo ng ating stand mixer, dito ko na lang din pagsasama-samahin. Unahin kong ilagay yung ating sugar. Then, isusunod natin itong ating tubig. Sa tubig po mga manay, hindi pare-parehas po ang sip-sip ng ating harina na nabibili. Merong matakaw, merong hindi. Kaya mas mainam na tansya-tansya na lang din. Pag tingin nyo medyo dry, add kayo ng konting tubig, pero pag tingin nyo naman basa-basa pa, add naman kayo ng pakonti-konting flour. Ilagay na rin ko yung ating French vanilla, 1 tablespoon at 1 piraso ng itlog. Then, hahaluin natin para matunaw natin yung asukal. So, kasi mahirap pag masasalat mo dun sa masa yung may buo-buong sugar. Kaya kailangan, yun ang talagang kailangan natin na matunaw ng maigi. Then, kapag natunaw na, ayan. Ilalagay na rin natin tong mga nasa gilid na harina para masipsip na niya. Tapos, isunod na natin tong ating BOB. Napakabango nito. Hindi lang siya pang baking. Pwedeng-pwede rin sa mga ulam na gusto natin maging espesyal. Fried rice or yung mga kaldereta, napakasarap nito. So, ito okay na to mga manay. Bali, isasalang na natin to or ilalagay na natin to sa ating stand mixer dahil hindi tayo magmamasa. Magmamasa tayo konti. Yung konting masa lang. So, ang gagawin natin dito, pag ganito yung ginamit ninyo, huwag yung itodo. Siguro, 1 hanggang makarating kayo sa 3 para dahan-dahan po na mimix yung ating mga sangkap. Then again, kapag tingin nyo na medyo basa-basa pa at talagang parang hindi matakaw sa, ang tawag dito, hindi matakaw sa tubig yung inyong harina, ang gawin nyo, add lang kayo ng flour.
Pag tingin nyo naman ay dry, add naman kayo ng konting tubig. Ganun lang po. Ganun lang naman yung labanan para po makuha ninyo ng tama. Then, eto ay imimix natin hanggang sa maging dough. O parang clay, elastic yung ating dough. Pero kung gusto nyo talaga yung parang nababanat-banat siya, ang gagawin ninyo, mas magandang gamitin nyo ay yung first class. Then, once na okay na, ayan, so buksan na natin. Bali, minix ko siya rito sa aking stand mixer ng mga 6 to 7 minutes. Pero dahil nga ang gamit natin ay all-purpose flour, ayan, hindi siya totally parang bumabanat o yung merong tayong makikita na window pane. So, ang gagawin natin dyan, tanggalin na natin at tayo ay magpapaalsa. Pero bago natin yan paalsahin, tanggalin muna natin dito. So, gamit ako ng scraper. Bali, kalahating kilo lang yung aking ginamit kasi ayun lang yung kaya ng ating stand mixer. Hindi pwedeng sobrahan natin dahil may tendency masira. Bali, maglalagay lang ako ng konting bob dito, yung ating butter. Gamit na gamit ko to mga manay. Kaya hindi to mawawala kasi mapa baking, cooking, talagang nagagamit ko siya. Then, massage lang natin to dito sa ating table para mas maging maganda, makinis yung kanyang outcome bago natin i-rest ng ilang minuto. So, i-rest ko lang to ng mga at least 20 to 30 minutes lang po. So, ganyan lang. Ngayon, kung wala kang stand mixer mga manay, ang dami ko na pong video tutorial ng paggawa ng tinapay na ginagamit ko ay kamay. Nagmamasa ako para po mas masalat ninyo. Then, disclaimer sa mga manonood na bakit di tayo naka-gloves. Pagdating po talaga sa tinapay, maganda yung nasasalat mo. Nararamdaman mo kung okay na. At dahil okay na to, ibabalik na ulit natin dito sa ating lagayan. So, i-rest natin siya rito ng 20 to 30 minutes. Tatakpan natin ng malinis na towel o malinis na cling wrap. Malinis naman talaga to. Naguluhan din ako sa mga pinagsasabi ko. So, yan. Para po hindi siya hanginin. Kasi kapag nahanginan yung ating dough, ayun po yung nagiging dahilan ba't nagiging parang dry yung outcome ng ating tinapay na ibibake. So, set aside muna natin to. Ngayon, eto na mga manay. After 30 minutes ko siya ni-rest para maganda-ganda. So, dito, ikakat na natin siya. Yun ang kagandahan kapag nire-rest lang natin siya ng ilang minuto. Mararamdaman mo yung dough na talagang completely na okay na siya. Pwede na siyang ikat at ihulma sa nais natin. So, dito, pwede nyo pong timbangin. Kung pambenta, timbangin ninyo. Ngayon, kung pambahay, nasa inyo din. So, dati, tinitimbang ko pa. Ako ngayon, parang mas maganda rin yung kinakat ko na lang gamit yung aking kamay. Yan. So, pakita ko sa inyo. Cut ko lang muna siya ng ganito kalalaki. Nakaka-enjoy po mag-bake mga manay sa totoo lang. Nandun yung may stress ka kasi normal din na nagkakamali. Siyempre, hindi mawawala yun kahit perfecto ka na sabihin mo, ay, ang galing ko na, hindi mo masabi kasi kahit kompleto na yung sangkap mo, minsan kapag, alam mo yun, pag stress ka nga, hindi mo siya magagawa ng tama. Tanggalin lang natin yung mga nakikita natin na dumidikit. So, i-cut na natin. Pahabain ko lang ng ganito. Tapos, sinasalat ko lang siya sa kamay. Ganyan lang po. Kung ano, para pare-pares po sila ng sukat. Nakikita nyo, pare-pares sila ng laki. Ang ginagawa ko dun sa kamay ko, sasalatin ko siya tapos mararamdaman ko kung gaano yung nasasapo ng aking kamao, ng aking kamay, yun yung ikakat ko. Kaya kung mapapansin nyo, pare-pares sila ng laki. Dati kasi nagtitimbang ako. Kaso matagal pag nagtitimbang ka, abutin tayo ng siyam-siyam. Pag ganito, lalo na kung sa amin din naman, kami lang din naman yung kakain, pang stock. Ang sarap na ikaw yung nagbibik ng sarili mong tinapay. So, pwede nyo rin itong lagyan ng palaman ng ham, ng hotdog. So, nasa inyo mga manay. Pero dahil pandesal ang request ninyo at pandesal din ang kailangan namin, dahil anong oras na, alas 10 na ng gabi. Para bukas, meron na kaming pandesal. So, ikat ko lang to mga manay.
Ngayon, natapos na tayong mag-cut ng ating mga dough, magpapalaman naman tayo ng keso. So, ganito lang yung paglalagay ng palaman. At gaya ng sinabi ko, nasa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong ilagay. Pwede nyo pang liitan. Pero, kung kakapalan nyo naman, kailangan yung sakto naman po na maisasara ninyo yung dulo. Tapos, pipigurahin natin ng ganyan. Yung pagpipigura, wag masyadong gigil. Wag po masyadong parang pinipipi mo. Kailangan nakauwang. Tapos, dahan-dahan mo siyang iikutin sa mesa. Ganyan. So, nakikita niyo yung ginagawa ko. So, lagyan nyo na lang po ng oil or butter yung mesa ninyo para madulas, sumusunod at kumikinis. So, ganyan lang kadali. Ikot-ikot lang. O, diba? Ang bilis lang. Ngayon, kung hindi nyo kayang ganun sa mesa, pwede naman din sa palad. Pwede nyo sa palad nyo ikutin yan. At hindi naman kailangan totally napakinisin ng todo yan dahil yan naman ay i-coat natin ng ating breadcrumbs. Ayan o. Kahit sa palad lang okay na. O, di ba? Itong ating recipe ng pandesal, napakalambot nito mga manay. Napakasarap. Kahit kinabukasan, malambot pa rin. Hindi ito yung pag nahanginan, napakatigas, tas napakakunat. Ito, ang sarap ng timpla kasi nakita nyo, meron tayong nilagay na egg, may milk. So, hindi tinipid sa mga sangkap. So, lagyan lang natin yan lahat. Kalahating kilo lang to pero marami na tayong magagawa. Kaya pwede nyo talagang pang-stock sa inyong bahay. Tapos, ilagay nyo lang sa isang closed container para po hindi mahanginan. Siyempre, lahat naman ng tinapay kapag nahanginan, may tendency na mag-dry at tumigas. At dahil tapos na tayo, ayan, i-ready ko na yung ating pan, ating baking tray, sa ating breadcrumbs. Sausaw lang natin yan dyan. I-coat lang natin. Hindi mo na kailangan basain yan kasi didikit naman po yan ng kusa. Ganyan lang. Konti lang po. Then, ilalagay na natin sa ating tray. So, nasa inyo, kailangan may puwang dahil aalsa pa po yan. Kaya, wag masyadong siksik. Kasi pag sobrang siksik, wala na. Magdidikit-dikit. So, eto yan. Magdidikit din naman to. Dahil yung space nila ay hindi naman ganun kalaki. Kung gusto niyo marami kayong magawa, doblehin niyo na lamang po yung ating recipe kasi ito ay kalahating kilo lang para at least may idea na kayo. Naguguluhan din ako mga manay, masabi ko rin. Pag gumagawa ako ng pang maramihan, example, gumagawa ako ng 1 kilong recipe, sasabihin, meron po ba kayong pang maliit na timpla? Pag gumawa naman ako ng maliit na timpla, sasabihin naman, meron po ba kayong pang malaking timpla? Kaya ayan na, meron akong pang malaki na may pang 1 kilo ako, may pang half kilo. So, search nyo na lang dito sa aking YouTube channel. Hanapin nyo na lang. Marami na tayong recipe ng pandesal at marami nang nakapag-try. Pwede nyo itong palamanan ng tuna. Gaya ng sinabi ko nga kanina, pwede rin na corned beef. So, gamitin lang natin yung imahinasyon natin para makapag-create tayo or makapag-bake tayo ng iba't ibang pandesal na may palaman. Then, once natapos na tayo na magpigura, maglagay sa ating baking tray, i-rest natin to ng mga at least 2 hours hanggang sa mag-double size. Then, pagkalipas ng 2 hours, ganito na yung magiging itsura niya. Ayan. At dahil okay na to, umalsa na, pwede na natin tong i-bake sa ating preheated oven na 170 Celsius ang init. Up and down po ang init ng aking oven, mga manay. I-bake natin to ng mga at least 25 to 30 minutes. Depende po sa init ng inyong oven na ginagamit. Then, after ng ilang minuto, eto na, ganito yung gusto kong luto ng pandesal, yung tostado. Diba? Pag bumibili ka sa bakery, diba? Sasabihin mo, gusto ko yung tostado, yung mga nasa gilid. Napakasarap isawsaw sa mainit na kape. At eto na, luto na ang ating homemade cheese pandesal. Kaya dun sa mga nag-request, itry nyo na tong ating recipe dahil marami kayong magagawa sa kalahating kilo. So, syempre, kain po tayo. Napakalambot na ito. Ito yung pandesal na malutong ang labas, malambot ang loob. Na kahit 4 days po ay hindi kukunat at hindi rin po titigas. Basta po take note ilagay sa isang closed container o kaya sa isang ziplock para ma-assure natin na hindi pasukin ng hangin. Syempre, tikiman time. Napakasarap nito sa mainit na pandesal. Isasawsaw mo.
Ganito yung gusto ko. Talagang tinusta ko siya mga manay. Pero nasa inyo kung gusto nyo yung sakto lang, bawasan nyo yung oras o minuto ng inyong pagbibake. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa susunod. So bali dito nakagawa tayo ng ating cheese pandesal na 27 pieces. O diba ang dami na? Saktong-sakto talaga. Kaya magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Tara, kain po tayo.